Kayo'y nanonood sa Lazy SB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Isang magandang araw po sa inyo lahat. Nandito po tayo sa Barangay Batino sa lungsod ng Calamba upang kilalanin natin ang isang makisig na kapitana na ngayon ay ABC President ng lungsod ng Calamba na si Kapitan Pio Dimapilis. Tara na! Ayun, andyan si ABC. Tara na! Hi po, ABC. Magandang araw po. Welcome dito sa program ko na KSP, Kilalanin si Public Servant. Kilalanin uli natin si Kapitan Pio Dimapilis, si ABC President Pio. Call si ABC para malubos na makilala ka ng mga viewers natin, ng mga Calambeños at ng buong Laguna, Calabarzon. Pwede po bang konting history lang kung sino po si Pio Dimapilis? Ganito po yan. Sa totoo pa yan, wala akong plano pumasok sa politika nung ako ay bata pa po. Pero, siyempre, yung sabi nga, tawag ng tungkulin, ako po ay napasama noon sa mga bilang konsehal. Yung bang paramahang panahon ng boto. Okay. 1989 po yun. At awa po ng Diyos, tayo po ay biniyaan ng ating Panginoon na tayo makasama. Tayo binagin number 1. Kagawan po. Kagawan. 1989 po yun. At kalaunan po, 1997, yung pong ating barangay chairman, Dionisio Pamote, ay siya po ay hindi na tumakbo. At ako po yung in-endorse niya. 1997 po yan. At ako po naman, simula noong 1997, noon lang po ako nagkaroon ng kalaban. First time ko lang po nagkaroon ng kalaban. And the rest po, nalaban ko, wala na po kalaban. 5 days po akong walang kalaban. 2010, natapos po yung term ko. Pumulit po yung anak ko, Michelle Dimapilis. And 3 years lang po naman siya. At ako po naman ay muling bumalik. At ako naman po ay hindi naman po nilabanan muli ng aking mga kabarangay. Kaya ito po yung naging kapalaran ko sa aking panunungkulan. At kaya nga po ito ay pinag-iibayo ko. Dahil sabi ko nga po, itong nagdaan ng mga kampanya sa aking mga kabarangay, na ako ay nagpapasalamat sa ginawa nilang suporta sa akin. Pero kailangan maibalik ko yung serbisyo. Kaya nga pinangako ko sa kanila, yung nahuling termino ko na 2 taon ay lalo kong pag-iibayuhin. Bakit? Naroroon ang pagtitiwala nila sa akin. Yung mahabang panahon na ibigay nila sa akin na pagtitiwala, kung ako ay magpapabaya sa loob ng 2 taon, guhon lahat ito. Kumbaga. Pero hindi mangyayari yun. Bakit? Nais kong serbisyohan ng aking mga kabarangay. Kaya nga doon sa slogan ko po ay ako'y maglilingkod at hindi ako paglilingkuran. Simula noon hanggang ngayon at sa darating na panahon, kayo ay aking paglilingkuran. Si Kapitan Pio Dimapilis, walang daplis ang serbisyo niya sa mamamayan ng Calamba, di ba? Ayan, nakilala po natin si ABC President Pio Dimapilis.
alamin naman natin ang contribution ng Barangay Batino bilang isa sa industrial hub dito sa lungsod ng Calamba. Kung ano ang magiging contribution niya sa ating mga manggagawa at para lalong tumaas ang ekonomiya ng ating lungsod. ABC, ano po yung magiging contribution ng Barangay Batino bilang isa sa industrial hub dito sa lungsod ng Calamba? Una, ang magiging tulong ng aming barangay sa city government, siyempre alam po naman natin yan. Kaya nga pinapalakas po namin dito ang peace and order. Opo. At siguro kung mababalikan nyo naman, wala naman kaming problema dito sa aming barangay kasi ito po yung pinangangalagaan namin. Dahil una, kapag ang isang barangay ay tahimik at walang problema, ang mga investor po natin ay dito po magdadala ng kanila pong negosyo. At pag nagdala po yan ng negosyo rito, siyempre automatic po magkakaroon po ng income ang ating city government. At pag nagkaroon naman po ng income ng city government, magkakaroon naman po ang barangay. Kumbaga po, pare-pareho natin natutulungan. Ngayon, kung hindi natin gagawin yan, walang mga investor na maghahanap buhay dito, paano tayo makakatulong sa city? At paano makakatulong ang city sa barangay? Kaya yun po yung ating pinangangalagaan. At pagdating naman po dyan sa mga trabahador, ito po naman, noong una pa na nagbukas itong CPIP, ay sinikap na namin na ang aming mga trabahador dito ay magkaroon ng trabaho. At awa po naman ng Diyos ay sa aking barangay ay almost 90% ay may trabaho. O yung 10% po ay may sarili ng mga hanap buhay, mga nagtatricycle. Kaya madalang po rito yung tambay. Kumbaga, siyempre, pag ang isang barangay ay walang tambay, iyan po ay peaceful po ang barangay. Sapagkat alam po naman natin, ang pinagmumulaan ng gulo ay diyan po sa mga mga walang hanap buhay, mga tambay, diyan po. Yan po yung aking pinapangalagaan. At pangalawa, siyempre, dala na rin po yung ating pakikisama na hinihingi natin na kasama ko sila sa pagpapaunlad ng ating barangay. Kasi pag maunlad ng ating barangay, ay makikita natin, tayo lahat ang makikilala, tayo magbibenepisyo nito. Katulad nga ng mga sinasabi ko na nitong mga nakahuli nga, na lahat ng mga plano ko, yung mga may sakit, lalagyan ko na yan ang budget. Maglalagay na rin ako ng budget para sa medicine, sa lahat. Basta lahat ng kailangan ng aking barangay. Sapagkat kami naman ngayon ay, ang budget naman namin ay ayos naman sa aming barangay. Lalo na po kung sakali na katulad nga po nitong aking CPIP, lahat ng industrial nasa kupo ng PESA. Ito po ay medyo kaming kampurit dahil wala po kaming income po ito. Sa totoo po niyan. Ang income po niyan ay napunta po sa city. At batay po doon sa PESA, wala pong share ang barangay. Kasi doon po sa, kung alam po, kung hindi po ako nagkakamali, 5% yata po ang binabayad ng mga yan, pero 3% sa national government at 2% din sa city. At doon po sa city, wala po yatang share ang barangay. Pero gano'n po man po, wala po namang problema yon dahil yung pong pumapasok sa city ay napapakinabangan naman po ng 54 barangay. At yun po yung nahati-hati sa 54 barangay. Siyempre, kailangan po natin ng matulungan ang ating lungsod. Yun nga po, tulong natin pag hikayat ng mga investor. At ako naman po ipapaseminar dito kasi alam niyo naman po, pagka ganito mga industrial, alam niyo hindi natin nakakasiguro kung saan nanggaling ang tao. At maaari hindi natin alam, baka may nakakapasok natin sa ating mga makakaliwang grupo, hindi natin sigurado. Ngayon, ibig sabihin, pag tayo napasok niyan, ng mga unionista na yan, mahirap po. At ang mga company ay magbabakaw po yan. Kaya yan po ang isasabi ng angalagaan natin na po, maprotektahan ang ating mga investor po dito sa Calamba, lalong-lalo na po dito sa aming barangay, sa Barangay Batino. Nabanggit niyo rin po yung tumutulong din po kayo sa bawat barangay na may mga sakit, parang bibigyan niyo rin po ng budget or i-ano sa ordinansa na magkaroon ng doktor, kahit isang doktor kada barangay. Doon sa sinabi ko na tutulong ako na doon sa mga, pero yun exclusive muna dito sa ating barangay kasi pundo ng barangay yun. Siyempre, at tayo naman, kung meron naman mga barangay na nahingi na tulong sa atin, personal ko nang tinutulungan yung sa abot na aking makakaya. At kung kinakailangan naman natin, nandiyan naman natin city government, ang ating naman mahal na mayor, meron namang nakaalabot na budget dyan. Kung sila ay nahihirapan, napapahiya sila, i-assess ko naman sila para mapaabot sa kanila ang servisyo ng ating mahal na mayor. ABC, any message po sa constituents? Una po, ang masasabi ko sa aking mga minamahal na kabarangay,
hindi lamang po dito sa ating barangay, kundi sa buong 54 barangay na po, kasi bilang tayo po ay napatayo na ABC President, siyempre hindi lamang po sa aking barangay po tayo maglilingkod. Ang masasabi ko lamang po sa lahat po, lalo na sa mga kasama ko kapitan sa Sangguniang, bukas po ang ating tanggapan, third floor, natin po. Welcome po kayo lahat. At kung ano man po yung inyong mga hinaing na mga kailangan na dapat po na tayo magkatulungan at magkatulong ako sa inyo, bukas po lahat at tayo po ay magsasama-sama para sa ikagaganda po ng ating lungsod na Calamba. O yan, nakapanayam na natin at mas nakilala natin ang bagong ABC President ng Luzon, Calamba, si Chairman Pio D. Mabilis, na talagang aalalay sa mga taga-Calamba at sa mga kapitan at sa mga bagong kapitan. Yan, hanggang sa muli dito sa KSP, ito po sila Arnel Barreiro ng Servicio Balita Live on Live.